Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office 1 naibigay na ang food items para sa 120 days na supplemental feeding program ng isang bayan sa Pangasinan. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Nawatla na lokal ya gobyerno na bali na binmalay o luyag na Pangasinan iray food items yanan lapod opisina DSWD Region 1 ya usaran para adgawaan niya supplemental feeding program. Unong sa impormasyon niya interna LGU sa abitan food items ya mambili na masulok 3.2 million pesos at para ad 120 days feeding program na wadyad 1,300 ya ugugaw yaman tao'y talura ang gadapatira. Arayan ugugaw at aka-enroll at 18 daycare centers na balay binmalay. Inbaga ng Mayor Pedro Merera, yasabit ng supplemental feeding program, yagawaan na mamidwa at sa kayagaw at kaukulan ang piyanayarawi at malnutrisyon so are ugugaw at lugar da. Sa kaya gabay ito na iwasan na are kalanguran at binmalay at sa kaso na stunting no inarkulang so tagay na sa kayugaw para at sa idadda. Manlalapod RP Dagupan, siya si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Sustainable at responsableng pagmimina at kahalagahan ng formalisasyon ng small-scale mining na pag-usapan sa isinagawang Artisanal at Small-Scale Gold Mining Sectors Forum. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Donna Cawisbalio. Naibinsa-binsa ti sustainable ken responsable a panagminas ken kinapateg ti formalisasyon ti small-scale mining iti naangay di kalman nga Artisanal Small Gold Miners Forum sa Jebangaan, Sagada a pinartisiparan dagiti kameng ti Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association Inc. wenno SMI ken naduma-duma nga ahensya ti gobyerno ken LGU. Iti keynote speech ni DENR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs Jonas Leones nga inbasa ni DENR Director Al Orolfo dinakamat nati kinaimportansya ti access dagiti minero kadagiti programa para iti sustainable ken thriving gold mining sector. Inbingay met ni Planet Gold Philippines National Project Manager Abigail Ocate dagiti programa ken proyekto da para kadagiti minero ti SMI kas iti centralized processing facility trainings ken daduma a programa a maididjaya kadagiti minero. Inbinsa-binsa ni MGB Cordillera Regional Director Faye Appeal ti sitwasyon ti small-scale mining iti rehiyon. Kinapateg ti formalization ti grupo dagiti minero ken ti sustainable mining development efforts daytoy. Karaman kadagiti nangibingay pay ti programa da ket ti Bangko Sentral ng Pilipinas, NCIP, DENR ken LGU. Narpos na di ZRA Bontoc. Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalio mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Sustainable Livelihood Program payout para sa micro-rice retailers sa Tabuk sinimulan na. Narito na ang balita mula kay Renzi Joaquin. Madaman iti payout kadang iti beneficiaryo iti Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy para kadang iti micro-rice retailers dito syudad iti Tabuk. Namon dito kini Senior Trade Industry Development Specialist Maria Cecilia Baral iti diti ay kaliga. Umuna iti dito kunan na nagkaysa dagiti kamang
iti Local Price Coordinating Council tapno pagsalitaan na ito'y karaman ti panakipatungpal iti Rice Monitoring Can Master Listing. In paluwag ni Baral nga sa 15,000 piso iti awatan tunggal benepisyaryo manipod DSWD. Dagiti benepisyaryo kuna ni Baral kat dagiti dagos nga nagtulnog. Iti Executive Order 39 ni Presidente Ferdinand Marcos may naay iti price ceiling a 45 peso iti well-milled rice ken 41 peso iti regular milled rice. Iti muna release ti pondo kunana ket adda nito pat nga imawat sumaruno iti 22. Ganda ti programa ang supusupan iti panakalugi ng iti benepisyaryo gaputa inbabada iti presyo iti lakoda nga bagas oray saan ang mabalin gaputa na nga iti presyo iti panangarada karig iti naggatangan da wenno suppliers. Manipo DZRK Tabuk City, Renzo Ruaki nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagbigay ng interbensyon para sa salt producers ng Occidental Mindoro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leonie Alguire. Nagbigay ng high-density polyethylene, clay tile at kahoy na pawang pangunahing gamit sa paggawa ng mga salt bed ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga salt producer ng Occidental Mindoro. Sa pabatid ni BFAR Provincial Officer Edgar Payas, ang mga ipinamahaging kagamitan ay mula sa 20 milyong pisong pondo na inilaan ng pamahalaan para sa industriya ng asin sa Mimaropa. Ayon pa kay Mr. Payas, aabot sa 54 na salt producers ang nabiyayaan ng programa sa probinsya. Ang interbensyon ay bilang suporta ng pamahalaan upang mapalakas ang industriya ng pag-aasin sa Occidental Mindoro. Mula sa RP Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leonie Alguire mula sa Lucena. Pumunta naman tayo sa Palawan. Western Command siniguro na magpapatuloy silang magbantay sa West Philippine Sea. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat. Siguro ang Western Command o Westcom sa Palawan nga padayon andang babantayan ang kadagatang sakop ang nasyon sa West Philippine Sea o WPS. Ingkan ang maniglimag ang Westcom nga si Navy Commander Joseph Ariel Coloma nga hindi agpanari andang tropa sa pagsulong ang karapatan iang WPS. Diya ay sa tinga ang panibagong atagalpuan ang mga divers ang AFP sa Luzon Reef ang igakot nga mga korales ang mga igtabog nga Chinese militia sa lugar kanu lamang. Igami na Coloma nga malapad manda ang aperwisyong mga korales pero kaministeran para ingang matakis para may laman ang eksaktong lapad ang samantalang kadagatan. Sigurado ra ang opisyal nga sakop ang 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ang asasambit nga Luzon Reef animan mas dudugangan anda pa ang pagbantay digi ang Western Command igang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabilugan. Gikan digi sa RP Palawan diya si Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Slope protection sa Barangay Markatubig, Calbayog City, Samar, itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog.
Sumala sa Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office na kompleto na ang construction sa slope protection sa Barangay Marcatubig, Calbayog City, Samar. Ang iginsiring nga proyekto may adapondo nga 32.81 million pesos tikang sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Ang slope protection nga struktura may adasan kay tason nga 3 metros ngan may 43 metros nga kahilaba sa wala nga parte sa kalsada. Samtang sa tuo nga parte may adasan parehas nga struktura nga may magkadurdilain nga sukol san kay taas tikang sa 9 ka metros kotob 12 metros hiunong san garud-gatod nga tuna. Ini may ada naman san kahilabaon nga 158 metros. Ungay pa sa scope of work ang 612 meter length san shouldering nga may kahilapad nga 1.5 meter ngan 30 nga solar LED lights. Igintindog ang slope protection para maprotektahan ang mga residente sa Barangay Marcatubig sa pagkaluya sa tuna ngan malaksi nga drawdown sa lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. National Food Authority o NFA Caraga, sinimulan na ang pamimili ng clean and dry palay sa buying price na 23 pesos kada kilo. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Gisugdan na karon sa National Food Authority o NFA Caraga ang pagpamalit sa clean and dry palay sa buying price nga 23 pesos matag kilo. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni Direktor Sara Atomar Sabare, ang Regional Director sa Maong Buhatan, ngayon ang gimanduan ang tanang mga opisina sa NFA sa Tibok Rion alang sa pagpahibalo ngadto sa mga rice farmers kadabot sa ilang bag-ong buying price sa humay. Sumala pa nga gi-instruksyonan ini ang tanang mga branch manager alang sa pagpahigayon o ugnayan tali ngadto sa mga farmers cooperatives, irrigators associations ug uban pang kaugpungan sa mga mag-uuma. Sigun ini nga mobile procurement pa lang ang ilang ginahimo karon tungod kay dili pa kayo sila magkapahimutang og mga buying stations. Tungod niini, giabisuan na lang katong mga mag-uuma nga dunay ibaligya nga palay nga motawag lang sa ilang buhatan aron ma-schedule ang pag-pick up sa ilang humay. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Jolo. Ilang estudyante ng Jolo School of Fisheries sa Sulu sinapian di umano ng masamang espiritu. Narito si Fatma Gino para sa detalye ng balita. Kialawakan na kaagihon si mga kiawakilan Holo School of Fisheries ina problema. Amin na jimatu sina Jumati aon pitsyampo taglima sila September hal si piagasuran mga batay school nila. Inini habay tay Ferdilin Kong, officer in charge in JSF, mapuan sila tiyabangan sinambog kaput akama amin mapantukal si pakaradyaan biya ini pagkakya pag-isunan na pag-inumpong nila mga mastal. Iban sin kaibanan pa sina Jumat mahapon yaon. Law niya labihang po batay school nila amin lamod-lamukay na day nga grade 7 pa 12. Inasyuran mga labilisag siyam simbahina at sinadlaw yadto. Banga tumtumon ing kahalan ni Jimaturay sa bakayban ng mga batay school. Benasin doon ng Mindanao State University, Sulu Laboratory High School, Sulu National High School, Sulu College of Technology, Iban Misan, ina mga school ang kagimbahan di halupasog. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.